Magandang araw mga bata. Pwede bang magsitayo para sa ating panalangin? Okay. Panginoon, salamat sa ngayong araw. Salamat po dahil ikaw ay nakagabay at nagprotekta sa amin. Tulungan niyo po kami matutunan ang mga lesson ngayon. Amen. Amen. So, ngayon, may papasigla tayong gagawin. Excited ba kayo? Okay. So, alam niyo ba yung kantang Kung Ikaw Ay Masaya? Oh, so Gina, alam mo yung kanta? Oh, ikaw din, Cricho. Yes. So, kayong lahat alam niyo yan. Magaling. Excited tuloy ako. So, gusto ko, sabayan niyo ako. Okay ba yun? Okay. 1, 2, 3. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka. Ha ha ha! Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka. Ha ha ha! Kung ikaw ay masaya, tumadya ka. Tadya! Kung ikaw ay masaya, tumadya ka. Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, tumadya ka. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak. Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak. Kung ikaw ay masaya, gawin lahat. Ha! Ha! Kung ikaw ay masaya, gawin lahat. Ha ha ha! Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, gawin lahat. Ha ha ha! Magaling! So, hindi na ba inaantok ang lahat? Okay, so, bago kayo umupo, pakitingnan yung mga kalat or pag may papel kayong nakikita, pakitapon sa basura at paka-arrange na rin yung mga upuan niyo. So, nakaupo na ba lahat? Settle na ba? Yay. So, let me check your attendance first. So, pakitayo ang 18 babae at bilangin kung kayo ay 18. Yes. 18. Very good! Mahusay! So, bigyan nating palakpak ang ating sarili. Alam niyo ba yung palakpak ng magaling? So, ito yung tutunan ko. 1, 2, 3, magaling. 1, 2, 3, magaling. 1, 2, 3, magaling, magaling, magaling. Okay. So, ngayon naman, ipaalala ko ulit sa inyo or sa atin ang ating alituntunin sa ating silid paaralan. So, sabay na itong babasahin, okay ba? So, mga alituntunin sa silid-aralan. So, una, umupo ng maayos. Kasi habang ako ay nagturo sa harap, inaasahan ko nga kayo ay nakaupo ng maayos dahil ito ay nagpapakita ng pagrespeto. Pangalawa, basahin natin, tumingin sa akin. So, syempre, kapag ako ay nandito sa harap at natuturo, inaasahan ko na kayo ay nakatingin sa akin. So, ibig sabihin kayo ay nakafocus na nakikinig sa akin. Pangatlo, makinig ng mabuti. So, again, inaasahan ko talaga na kayo ay nakikinig. Dahil kapag kayo ay nakikinig, makakasagot kayo sa mga tanong ng guro o tanong ko. Diba? Pang-apat, itaas ang kamay. O, saan nyo to? No? Itaas ang kamay. So,
kapag ikaw ay sasagot or gustong pumunta ng CR, pwede mong itaas ang iyong kamay. Pero wag yung, teacher, guro, no? Itaas ang kamay. Tapos, sabihin mo kung gusto mong sumagot or gusto mong mag-CR. Panglima, malinis ang paligid. Alam nyo ba, kapag malinis ang ating paligid, kayo ay nakaka-focus ng pakikinig. Dahil, ibig sabihin, kasi kung may kalat kayo, like, palagi kayo, alam nyo ba yung ibig sabihin ko? So, kapag malinis, makaka-focus talaga kayo sa pakikinig ng guro. Okay. So, basahin nga natin ulit. Umupo ng maayos, tumingin sa akin, makinig ng mabuti, itaas ang kamay, malinis ang paligid. So, nakakaintindihan ba tayo dito mga bata? Okay. So, ngayon naman, sisimulan natin ang ating lesson. Pero, bago dyan, maipakita muna ko sa inyo ang mga tunay natin. Mga layunin natin. So, ito, ang inihanda kong layunin. Sorry. Sabay nga nating basahin yung layunin. Pagkatapos ng aralin, inaasahan ang mga mag-aaral ay una, natutukoy ang iba't ibang bahagi ng diksyonaryo. Pangalawa, nagagamit ng wasto ang diksyonaryo sa paghahanap ng tamang kahulugan. At pangatlo, na ipapahayag ang kahalagahan ng isang mahalagang kasangkapan sa pagkatuto at pagpapayaman ng kanilang bokabularyo o ating bokabularyo. So may mga tanong ba dito? Naintindihan ba? Okay. So ngayon, may ipapakita ako sa inyong mga larawan. So, habang ipapakita ko ito, pwede kayong tumaas ng kamay para sumagot. Okay ba yan? Okay. Libro, oo. Diksyonaryo, tama. Sorry. Yes, Kricho. Babae nag-aaral, tama. Pero ano ginagawa niya dito? Ano ito? Yung nasa paligid niya. Library or sa Tagalog ay silid aklatan. Tama. Ito. Diksyonaryo din. Actually, may iba't iba kasing klaseng diksyonaryo. May Ingles lang, may Tagalog, may Cebuano. So, ito ay diksyonaryo din. Tama. Ito. Magnifying glass. So, sorry. So, ito rin ay ginagamit pag may mga maikling mahinahanap, no? O maikli yung mga letra. Ito ay ginagamit sa mga nakakatanda ata. Okay? So, yeah. Ito din ay magagamit for research or mahahanapin ka ng mga salita na hindi mo naiintindihan. Okay? So, para malaman nyo, may iba't ibang diksyonaryo, so may pakita ako sa inyo. So, ito, diksyonaryo din. Kapal, no? Ito din.
natin. So ngayon naman, may idea na ba kayo kung anong topic natin ngayon? Yes, Rochella? Tama. Okay, so libro, hahanapin, yung ano yung talaga yung pangalan ng libro. Tama. Ito ay diksyonaryo. Sorry. So, ang tatalakayin natin ngayon ay tungkol sa diksyonaryo. Ano nga ba ang diksyonaryo? So, ang diksyonaryo ay teka lang muna ha. Kasi baka malalaglag. Okay, sabay na natin babasahin. Ano yung diksyonaryo? Ang diksyonaryo ay talahuluganan, talatinigan. Ay isang aklat, pasensya na, ay isang aklat ng mga nakakatalang mga salita, isang particular na wika na ang ayos ay ayon sa pagkasunod-sunod na titik ng abakadaoan pabeto. So, sorry. Wala yun. Oops. Oh no. So, ang ibig sabihin pala ng diksyonaryo ay isang libro or aklat, no? Or ito ang mga salita na nakasunod-sunod na titik ng abaka o alpabeto. Alam niyo ba yung alpabeto? Siyempre, alam niyo yan. Matalino kayo eh. No? So, ito ay nakalagay A hanggang Z. At dyan din makikita natin ang mga ibig sabihin ng mga salita. So, yan ang tinatawag na diksyonaryo. So, ito. Pero, kasi maikli ito eh. Pero, ito like, ito lang. So, diksyonaryo. So, ngayon naman, tatalakayin natin kung anong mga bahagi ang meron sa diksyonaryo. So, alam mo ba na may 5 itong bahagi? Bahagi o mga nilalaman ng diksyonaryo. So, ang una ay sabay na natin basahin, pasensya na, patnubay na salita. So, ano nga ba ang patnubay na salita? Ito ay gabay ng mga mag-aaral kung saan nakikita anumang nilalaman ng mga salita na pahina. So, ito ang patnubay na salita. So, or, sa title, no? Title ng dictionary. So, sa loob ng dictionary, ito. So, sa itaas, ito ang tinatawag na patnubay na salita.
Sunod, pangalawa. Pagpantinig na salita. Sorry. Pagpapantig na salita. Ibig sabihin, ito ang gabay para sa tamang pagkakahati ng mga salita. So, ito yung pagpapantinig. So, ehemplo, orasan. So, ilang pantinig ang meron sa orasan? Orasan. Ilan? 3. Tama. Ito naman, kaklase. Ilang papantig to? 1, 2, 3. 3 din. Tama. To, sulit. 1, 2. 2. Tama. So, yan ang tinatawag na pagpapantig na salita. Matlo. Bahagi ng pananalita. Ito ay tumutukoy kung anong bahagi ng pananalita. So, ito. Ay, pasensya. Ito pala. Sorry. So, mababasa niyo ba? So, sa bahagi ng pananalita, ay may iba't ibang uri ng bahagi ng pananalita. So, pangalan or noun sa Ingles. No, ito ay pangalan ng tao at bagay. So, ito, PNG. Ibig sabihin ay pangalan. Ako na lang. So, para makikita niya. So, sunod naman ay panghalip o pronoun sa Ingles. So, ibig sabihin, pananalita na inahahali sa pangalan ng tao, bagay, at iba pa. Sunod ay pandiwa. Oh, sorry. Ano ba yan? Ilagay lang dito. Pasensya ng mga bata. So, balik tayo sa uri ng mga bahagi ng pananalita. So, una, pangalan or sa shortcut ay PNG, no? Or noun sa Ingles. Pangalan ng tao, bagay, hayop at iba pa. Ang panghalip naman ay pronoun sa Ingles, na ibig sabihin ay pananalita na halili ata to, sa pangalan ng tao, bagay at iba pa. Pandiwa naman, PD, sa Ingles ay verb, na salitang kilos. PU naman or pang-uri, sa Ingles naman ay adjective, salitang naglalarawan ng pangalan at panghalip. PA o pang-abay, adverb sa Ingles, salitang naglalarawan ng pangdiwa, pang-uri at pang-abay. So, PDM or padamdamin. So, ito ay nagpapahayag ng matinding damdamin. So, anyway, so ito yon. Ito yung mga uri ng bahagi ng sa shortcut. No, ito ay bahagi tumutukoy ng bahagi ng pananalita. So, PNG, pangalan, PD, PO. Makikita natin yan sa dictionary. Ipapakita ko sa inyo. Teka lang.
ehemplo nito ay to. So, nakikita nyo ba mga bata? So, no, ito. So, grapipikahan. Pasensya na, pagod ata ako. No? Sorry. So, ito ay pandiwa. So, bakit ito pandiwa? Dahil ito ay, ibig sabihin ng bigyan, no? Bigyan or kasiyahan. So, ito ay action. So, salitang may, action ito. So, kaya tinatawag itong idi or pandiwa. Sorry. So, ang pang-apat naman ay ano ba naman? Kahulugan. So, ang kahulugan ay ang ibig sabihin ng mga salita o salitang kahulugan nito. So, ibig sabihin, ito ay nabibigay kahulugan. Ehemplo ang guho. So, ang ibig sabihin pala ng guho ay bagsak, giba, no? So, ibig sabihin guho, bumagsak. So, yan ang ibig sabihin. Yan ang kahulugan ng guho. Naintindihan ba? Panglima, pagbigkas. Ito ang gabay para sa tamang pagbasa ng mga salita. So, ito ay kaibahan sa pagpapantig. Kasi ang pagpapantig ay binibilang natin kung ilang pantig ang meron sa salita. Pero pag sinabi natin pagbigkas, ito ay kung paano bibigkasin yung salita. So, tulad nito. No? Tabay. No? So, tabay. So, ibig sabihin, ito ay tinutulungan tayo kung paano ito bigkasin. No? Kung paano bigkasin yung atabay. So, ang ibig sabihin nan ay balon. So, ito ay pangalan. So, di ba kanina binanggit natin yung mga bahagi ng pananalita. So, ang atabay ay isang pangalan. No, ang ibig sabihin o kahulugan ay isang balon. Balon. Sunod. Pasensya na mali ito. No? So, ito ay atabale, atabalero. No? Atabalero. So, ibig sabihin, ito ay, sa bahagi ng panalita, ito ay pangalan. So, alam nyo bang ibig sabihin yan? So, ang ibig sabihin o kahulugan, ito ay tao na gumagawa na o tumutugtog ng atabal. Alam nyo ba kung anong atabal? Sa English to ay drum. You know, pag may fiesta. So, yan. So, yan ang atabalero. Okay. So, yan ang 5 bahagi ng nasa diksyonaryo. So, may mga tanong pa ba kayo? Okay, so, recap muna tayo, okay? Sige. So, ano nga ba yung ibig sabihin ng diksyonaryo? Sa ang diksyonaryo ay huluganan, tinigan, no? Ibig sabihin ay isang aklat na mga nakakatalang mga salita ng isang particular na wika na ang ayos ay ayon sa pagkasunod-sunod ng titik ng abakada o alpabeto. So, yan ang diksyonaryo. So, isang draw ito. Yan. Ito. So, ito, mga alpabeto. Ito makita. Ang liit kasi, pasensya na. Ito kaya. So, ganito. Sunod naman ay, so, may 5 itong, ibig sabihin natin siya. So, may 5 bahagi ng dictionary. So, ang una ay
Basa nga. Sa pakibasa yung unang nilalaman ng diksyonaryo. Patnubay na salita. So, ang ibig sabihin ay ito ay gabay ng mga mag-aaral kung saan makikita anumang nilalaman ng mga salita na pahina. So, ito yung patnubay. Puntay. Kung dito makikita kung hinahanap mo. Pagpapantig na salita, ito ang gabay para sa tamang pagkakahati ng mga salita. So, no, kanina yung sinabi ko, orasan, sa ilan yon? 3, no? Ito. Orasan. So, 3. Kaklase. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sulit, 1, 2. Pag sinabi namang bahagi ng pananalita, ito ay pandiwa, pangalan, panghalip. No? So, ito. Kita natin sa dictionary ito. Sunod naman ay kahulugan. So, ang ibig sabihin, mga salita na salitang kahulugan nito. Or ibig sabihin, meaning, kung ano ang ibig sabihin. Sa ibig sabihin. So, ito. At kanina sinabi ko, yung buwang, ang ibig sabihin ay pagbagsak, no? Last, pagbigkas, kung paano natin bigkasin ito. So, kanina rin, sinabi ko na, ito, atabay, no? Atabalero. Okay? So, naiintindihan ba mga kaklase? Okay. So, may mga tanong ba? Wala? Okay. So, kung wala kayong mga tanong, gusto kong maggrupo kayo. May gagawin tayo. Dito natin titingnan kung naiintindihan ninyo at kung saan ito makikita. So, 3 sa isang grupo or 4, 3 o 4. Sige, paki-grupo nga. So, pagtapos na kayo sa grupo, sabihin nila sa akin. Dahil ako ay may mga tanong. Okay, grupo na? Okay, sige. So, may mga tanong ako. So, So may sinulat ako dito ng mga tanong. Una. So, ang gagawin niyo ay, pagkatapos ko ng tanong, bibilhin ako ng 3, tapos sabay kayong tatakbo sa harap. At, isa lang representative ha, isa lang ang representative nito. Tapos tatakbo, tapos sasagot sa mga tanong ko. Handa na ba kayo? Okay. Sige. So, ito ay isang aklat na binubuo ng mga salita ng isang wika na sinasaayos ng paalpabeto ng A to Z. Oh, teka. Okay, di ba sabi ko kanina, pagbilang ko ng 3, dyan kayo tatakbo at sasagot. Okay? So, 1, 2, 3. Oh, yes, Richo? Diksyonaryo, tama ba? Tama! Magaling! So, may 1 point na kayo. Okay, balik sa grupo. Balik. Okay, pangalawa. Ito ang gabay para sa tamang pagkakahati ng mga salita.
ito ang gabay para sa tamang pagkakahati ng mga salita. So, ano ito? Sige, mag-usap kayo sa grupo nyo. Okay. 1, 2, 3. Yes! Ha? Ano yun? Pagpapantig na salita. Tama ba? Tama! Pagpapantig na salita. Magaling. Okay, pangatlo. Ito ay gabay ng mga mag-aaral kung sino mang gagamit ng diksyonaryo kung anong mga salita ang nilalaman ng pahina. Ano ito? Ulitin ko. Ito ay gabay ng mga mag-aaral o sino mang gagamit ng diksyonaryo kung anong mga salita ang nilalaman ng pahina. 1, 2, 3. Oops! Sorry. Kailan yan? Ito ay, ano? Patnubay na salita. Tama! Magaling, Hana. Okay. Next. Ito ay tumutukoy kung anong bahagi ng pananalita. So, di ba, kanina sinabi ko yung mga uri ng mga pananalita. May pandiwa, panghalip, no? So, pangalan. So, may shortcut yan, di ba? So, ano yon? Ano ang tawag doon? Ay, sinabi ko na pala. Pero ewan ko lang kung na-gets nyo. Okay. 1, 2, 3, 4. Yes, Reza. Ano, Reza? Bahagi ng pananalita. Tama ba? Tama! Magaling! So, okay. May dalawa pang tanong. Ito ang gabay para sa tamang pagbasa ng salita. Ito ang gabay para sa tamang pagbasa ng salita. Ano ito? 1, 2, 3. Takbo! Yes, Alexa. Pagbigkas. Tama ba? Pagbigkas. Magaling. Okay, huling tanong. Ito ang ibig sabihin ng salita o salitang kahulugan nito. O, no, may key na dito. Ano yon? 1, 2, 3, takbo! Dandaan. Okay. Sana yan? Kahulugan. Tama ba? Tama. Okay, magaling. So, magaling. Okay, pwede na umupo. Okay, so ngayon naintindihan nyo ba ang diksyonaryo? Or ang kahalagan ng diksyonaryo? Okay, so ngayon naman ay gusto ko, kung sino yung magvo-volunteer na mag-share dito sa harap, kung anong ibig sabihin ng diksyonaryo, paano ito gagamitin, bakit mahalaga ang diksyonaryo. Para naman yung iba, no, how to say this, ma-encourage, no, nagbisaya na, yung ma-encourage sa na mga gaano kahalaga ang diksyonaryo. Yes. Okay, Hana. Yeah. Okay. So, ano nga ulit yun? Diba sabi natin, pag may nagsasalita sa harap, makikinig, no? Makikinig, at ito ay napakita ng respeto. Okay, salamat. Okay, Hana. So, tama, Hana, no? So, ang dictionary ay isang mahalaga talaga dahil may mga salita na hindi natin maintindihan na sa diksyonaryo natin ito mahanap. At ito rin ay tama, nakatutulong sa ating bokabularyo. No?
Saan ito makikita? Okay, so sa silid-aklatan. Pero alam nyo ba, ang dictionary ay hindi lang sa silid-aklatan nakikita. Pwede din sa bahay. Kagaya ko, meron akong dictionary. Diba? So, lalo na pag may mga assignment tayo na hindi natin naintindihan. So, mas nakakatulong sa atin na may dictionary tayo sa ating bahay. Diba? So, pahalagahan na ni Hana yung dictionaryo. Magaling. So, bigyan ng palakpak. Sino pa? Yes, Gail. Okay. So, ang dictionary ay mahalaga dahil ito ay nakatutulong sa kanya na may mga salita na hindi niya naintindihan na pwede niya hanapin sa dictionaryo. So, okay, magaling. Meron pa ba? Wala na? Okay. So, pwede bang bumalik sa inyong upuan? So, ngayon naman ay may gagawin tayo. So, may bibigay ako sa inyong mga papel. At sa papel na ito ay may sasagutin kayo. Diba? So, bigyan ko kayo. Meron na ba lahat? Okay. So, nakasulat dito ang pangalan, petsa. So, isulat yung pangalan at anong petsa ngayon. Okay. So, paano to? Piliin ang wastong letra sa bawat bilang. Bilugan lamang ang titik ng tamang sagot. So, dito. So, may 5 bilang ito. So, bilugan nyo ito kung ang sagot ay letter A, B, C, at D. Bilugan. Okay, una. Ito ay aklat na kung saan ang kahulugan ng mga salita ay nakatala sa alpabetikong pamaraan. A. Aklat. B. Diksyonaryo. C. Mapa. D. Modyol. Ulitin ko. Ito ay ang aklat na kung saan ang kahulugan ng mga salita ay nakatala sa alpabetikong pamaraan. A. Aklat. B. Diksyonaryo. C. Mapa. D. Modyol. Pangalawa, ito ang gabay para sa tamang pagkakahati ng mga salita. Pagkakahati. Ito ay una, kahulugan. A. Kahulugan. B. Pagpaantig na salita. C. Patnubay na salita. Or D. Pagbigkas. So, ito ang gabay para sa tamang salita, ito ang gabay para sa tamang pagkakahati ng mga salita. A. Kahulugan. B. Pantig na salita. C. Patnubay na salita. Or D. Pagbigkas. Pangatlo, ito ang gabay para sa tamang pagbasa ng mga salita. Okay? A. Kahulugan. B. Pangpatnig na salita. C. Patnubay na salita. Or D. Pagbigkas. Ito ang gabay para sa tamang pagbasa ng mga salita. A. Kahulugan. B. Pangpantig na salita. C. Patnubay na salita. D. Pagbigkas. Ang apat, ito ay tumutukoy kung anong bahagi ng pananalita. Halimbawa, N a noun or
sa Tagalog, PNG pangalan. So, ano yon? A. Kahulugan. B. Pangpantig na salita. C. Bahagi ng pananalita. Or D. Pagbigkas. Ito ay tumutukoy kung anong bahagi ng pananalita. So, halimbawa nito ay pangalan. Sa Ingles ay noun. So, PNG or sa English ay N. A. Kahulugan. B. Pangpantig na salita. Pangpatnig na salita. C. Bahagi ng pananalita. D. Pagbigkas. 5. Ano ang tamang pagkakasunod-sunod ng mga salitang ito sa diksyonaryo? So dito niyo makita may agham, apoy, abaniko, 4 ahas, 5 anim. So, ano yung una? Ay yung tamang pagkasunod-sunod. Tapos na? Okay, sa panuto, pangalawa naman, pag-aralan ang pahina ng diksyonaryo at sagutin ang mga tanong. So, una, ano ang kahulugan ng salitang galang? So, makita niyo doon, ano ang kahulugan ng salitang galang? Pangalawa, ilang patdig mayroon ang salitang galasgas? Pangatlo, ano ang pamatnubay na salita sa pahina? Pang-apat, anong uri ng pananalita ang galante? Pang-lima, ilang pantig meron ang salitang galante? Ilang pantig ang meron? Okay, pagtapos na, pagipasa sa harap. Thank you. So, sa pagtatapos natin ngayon ay may bibigay ako sa inyong takdang aralin. So, sa inyong bahay, sinulat ka dito. Sumulat ng isang pangungusap kung bakit mahalaga para sa iyo bilang isang mag-aaral ang diksyonaryo. Yan, sulat ko na lang ha. Sumulat ng isang pangungusap kung bakit mahalaga para sa iyo bilang isang mag-aaral ang diksyonaryo. Ba? So ngayon ay tapos na tayo. Pwede bang magsitayo para sa panalangin? Panginoon, salamat po sa ngayong araw at sa natutunan namin ngayon. Gabayan niyo po kami sa pag-uwi namin. Protection din po sa aming pag-uwi. Amen. Amen. So, paalam ng mga bata.